mahigit na 600,000 mga nagmamigrate sa Canada dahil nakakuha ng immigrant status. Okay. Subalit may mga bilang na gustong pumunta ng Canada sa pamamagitan ng mga consultancy. At yung iba naman ang pag-a-advise nila, advice ng sulsul. Consultant. Kung sulsul, consultant, pareho lang. Pero modus yan. Eh, may modus yan. Okay, Tol, alamin natin ang modus ng Dorobo na to. Nakalagay sa gobyerno ng Canada na pag pinasa mo yung papel namin, lahat ng binayad namin, refund mo. Oh, di ba sila? Oh, ma'am, eto yung resibo ko. Refunded. Oh. Ah, ma'am, refunded dapat. Asan, ma'am? Asan? Okay. Wala na naman mo. Ayan, ma'am, mo. Papel lahat to. Hindi ko ngayon. Ito ang naging mainit na tagpo sa pagitan ng inarereklamong recruiter na si Erlinda Duelas Obenia. At ng 8 sa 20 biktima niya na nangarap maging immigrant sa Canada. Pakilala kasi ni Linda sa kanila, isa siyang consultant at nagmamayari ng L&D Canadian Consultancy. Buwan ng Agosto ng 2013 ang makilala raw ni Luisa at ng kanyang asawa si Obenia. Dahil sa kagustuhang mapabuti ang buhay ng kanilang pamilya, naengganyo sila mag-apply para maging immigrant sa Canada. Noong una kasi maganda yung takbo ng business niya. Marami talaga siyang napapaalis pero sa tamang halaga. So, naengganyo kami mag-apply sa kanya kasi nakita namin yung sister-in-law ko kahit medyo matagal na tinakbo ng papel. Maganda yung naging future niya. Dahil sa professional daw, magtrabaho si Obenia, simbilis sumunod ng kidlat ang paniningil niya. Wala pang kami nagbibigay ng papel, hiningan niya agad kami ng 50,000. Tawag gano'n, professional fee. Unti-unti, araw-araw kinukulit niya kami, dagdagan daw namin yung bayad namin. Hanggang sa nag-review ka pa lang ng IELTS kasi nagko-comply ka pa lang ng requirements. Pera agad siya ng pera. Tapos sinulatan niya pa kami ng peking sulat na dapat daw mag-full pay daw kami ng 300. Umabot sa mahigit na 200,000 piso ang kabuang naibayad ng mag-asawa sa Dorobo. Subalit, makalipas ang 9 na buwan ang pangakong pag-alis ni Erlinda sa mga aplikante biglang napako. Araw-araw awayin namin siya sa text eh. Talagang ginigipit namin siya na niloloko mo kami. Imposible kasi yung kaibigan ko 6 months nakaalis eh. Sabay kami nagpasa. Di sobrang dun namin nalaman na niloloko niya na talaga kami. Ganito rin ang naging kapalaran ni Rowena at ang kanyang asawa. 2012 pa nang mag-apply sila kay Erlinda para maging immigrant sa Canada. Dahil isang registered nurse si Rowena, madali raw siyang mahanapan ng trabaho ng Dorobo. Pero matapos daw nilang maibigay ang 800,000 piso kay Erlinda para maproseso ang kanilang mga dokumento, hindi na raw sila nakakatanggap ng magandang balita mula kay Erlinda. Follow up kami. Sabi ko, ma'am, hindi pa po dumadating or wala kami na re-receive na email from Canada Embassy na yung application number na sinasabi nyo. Sige anak, hintayin mo lang, darating yan kasi pinaprocess na. Sa tanggapan ng Anti-Transnational Crime Unit o ATCU ng CIDG sa Campo Crame, nagkasama sa unang pagkakataon ng mga biktima, nalaman nilang marami palang ibang naloko si Erlinda. Isang entrapment operation ang ikinasa para mapanagot ng Dorobo. Sa fast food chain ng isang mall sa Magallanes, makikipagkita ang kawatan sa aming asset. Nagpanggap ng asset na mag-apply ng trabaho sa bansang Canada. Bago pa man magkabayaran, nagpasikat na muna si Erlinda sa amin. Isang application form ang agad niyang ibinida sa aming asset. Tuloy up as usual, kung saan magaling yung T3 Alliance, ginagawa natin yung surveillance dito sa mga transaksyon. Mihingi kasi ng 50,000 itong consultant daw. At, Anong kapalit ng 50,000? Ma-process yung kanyang papel within 6 months. Kasama ng visa doon? Normally ganoon, visa at yung mga kung anong mga tinuturo pa para mag-TNT. Kasama na yun doon on the side. Matapos isang minutong paliwanagan, iniabot ng asset ang paunang bayad na hinihingi ni Erlinda. Pudyat na ito para sa mga operatiba. Inimbitahan ng Dorobo sa tanggapan ng ATCU sa Campo Crame. Pagdating sa opisina ng pulisya,
Hindi napigilan ng mga biktima ang kumprontahin ng Dorobo. Ano na nangyari sa'yo, ma'am? Nagulat ka, magkakakilala kami? Hindi pa rin, ma'am. Kasi okay, sabihin ko sa kanila na dumating ang inyong mga sulat from the Government of Canada. Ano tayong maglokohan, ma'am? Ano pagalingan nito, ma'am? Alam niyo ba, from the start, niloloko niyo na kami. Nakalagay sa gobyerno ng Canada na pag pinasa mo yung papel namin, lahat ng binayad namin, i-refund mo. Oo, di ba sila? Oo, ma'am, eto yung resibo ko. Refunded. Oo. Ah, ma'am, refunded dapat. Asan, ma'am? Asan? Okay, wala Asan ang na refund mo? Ayan, ma'am, mo. Papel lahat. O, bigay mo ngayon. Grabe ka. Ang tindi mo. Sir, papaliwanag ko ang site ko kasi ipinadala ko ang kanilang application. Pinadala ko sa gobyerno ng Canada ang kanilang mga application. Bumaksak sila, nagtagal ang application nila. Will that be my fault? Hindi ko kasalanan yan. Sa pag-iimbestiga, napag-alaman hindi rehistrado si Erlinda Obenia sa POEA na mag-recruit ng mga taong magtatrabaho sa bansang Canada. Patong-patong na reklamo rin ang kinaharap niya dahil sa kasong estafa. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang kawalas sa batas. Pero sa operation natin kanina at sa dami ng mga biktima ngayon, papasok na yan sa large scale na illegal recruitment. At saka itong sa estafa. Penalty dyan, papasok niya sa Nobel naman. Matapos mahulog sa bitag tulra, at as usual, dito makikita yung mga biktima. Yan, isa-isa sila naglulutangan. At siguro ang mapapayo ng T3 Alliance dito, pag yung mga transaksyon sa labas ng mga fast food, hindi wala tanggapan, bogus na yan. Which is the normal na nangyayari sa mga ginagawa ng itong mga consultant sa labas. Walang At tapos, dapat may OR. Bukod sa kinakailangan sa loob ng isang opisina, yung recruiter o consultant, meron din OR na binibigay. Ayun, yan ang mga palatandaan na dapat tandaan ng mga gustong magpunta abroad. Sa mga ganyang tips na sinabi na natin, yun ang dapat sundin.